Okay, good morning po mga kapatid. Welcome back po sa Kuds Haji Vlog. Nandito po tayo sa isang lugar. Sa Tagaytay po tayo mga kapatid. Nasa Tagaytay po tayo dito. Sa may harap ng Taal. Ay, overlooking po kasi ito. Ito dito. Ayan po yung Taal. Ayan, yun yung nausok mo. Ayan, may ukod. Ay, natigil na pala. Kunti na lang. Ayan. Ayan yung Taal. Dito. Alright. Short video lang tayo kasi mamaya-maya doon na kami sa magsi-seminar po tayo. God bless po sa mga kung ano mang kulturang mayroon po kayo. Kung umaga, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung tanghali naman po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkaroon lang tayo ng kaunting usapan, konting pagkukwentuhan. Nandito po kami ng aming mga kasama para may ayos seminar po namin sa DA. God bless po sa lahat at sa mga inaabot ng programang ito. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan at pagpalain po tayo ng buong may kapal na lumika sa atin. Magkuhan lang tayo, good vibes lang tayo mga kapatid sa umagang ito. Salamat at natapos na yung sigalot o tapos na yung problema ng mga KOGC. Sobrang saya na po nila, di ba? Base doon sa naglabasan ng mga ulat diba? Naggagaling-galing na naman yung DILG na ang totoo, hindi naman pala ang kusang sumurrender ang Kibuloy sa ISAP, pero pinalalabas ng DILG, di ba? Nahuli daw nila, di ba? Galing pala yon sa nakipag-ugnayan kay ng Davao del Norte, kay Gobernador Buhabi ba yun? Oo, yung nasuspende. Tapos nakipag-ugnayan naman sa ISAP, yun. Pero bumalik pala dyan sa compound base doon sa revelation ni Attorney Torion. Bumalik pala dyan sa compound, tapos mayroon na palang yun, saka nilipad ng kamay nila, di ba, ng C-130, di ba, sabi nila ganyan. Ang kagandahan doon, di ba, napagtansya tsaka base doon kay Attorney Torion, hindi naman talaga, kung kukunin mo, parang pwede daw na hindi yung mga remedies nilang gagawin, baka po pwede, depende sa sinakwa baka daw pwede yung kahit hindi siya magpakita o kaya nga lang, yun nga, hindi na daw matiis ni Kibuloy yung kanyang mga followers na nasasaktan. Siyempre, sino ba naman, di ba? Kita naman niya. Pero yun nga, siguro nakita niya yung hirap ng kanyang mga followers, nahihirapan na, tapos nagkakaroon na ng iba't ibang uri ng tapos nabababoy na, nasasalaula na ang kanyang lugar, yung kanilang kingdom dyan, ang kanyang katedral. Tapos sigit doon may namatay na po kasi, tapos marami nasaktan. Bilang siguro hindi niya na matiis yung nasasaktan siya yung nakikita niya. Pero ang malinaw doon mga kapatid, di ba? Hindi accurate yung intel, di ba? Yung ng PNP sa pangunguna ni Torres. Sumablay doon sa kanilang intel na may bunkers, di ba? Pala nandoon pala sa kabundukan, di ba? Hindi natin alam paano paano ang daming ginamit ng mga gadget na mga makabago, pero wala. Sablay yung kanilang intel doon regarding doon, nandoon sa loob na mayroong bunkers. Kaya ang mahirap doon yung sasabihin mo siya pinangangatwiranan ni General Torre na nandoon nga, di ba? Yun mahirap. Kumbaga sa
nabulilyaso yung kanilang hangarin, di ba? Na makuha yung 10 million, may 2 million US dollar pa yung US, di ba? Nabulilyaso doon. Siyempre, hindi naman sa kanila, hindi naman nila nahuli. Kusang sumuko sa isap. Paglilinaw po kasi ito rin base doon sa inilabas din ng GM7, di ba? Imagine mo, hindi ko nagbalitan at lahat pero maling-mali, di ba? Na nahuli daw sa loob, may ganyan base doon sa ni-report yun, diba? O, di ba? Pala sumuko, nilipad ng C-130, pamainil, di ba? Kusang, ayaw nga magpakuhan, ayaw magpabanggit ng mga AP sa kuwan ng ISAP. Kaso, hindi maiwasan na hindi banggitin ni Attorney Terion. Bakit? Siyempre lalabas na ganun. Kumbaga hindi lalabas yung totoo. Kaya umihingi siya ng pasensya na po kung ayaw niyong lumabas ito Pero kailangan namin sabihin ang totoo. Kasi nga 'di ba nagsalita na si DILG Secretary, 'di ba? Benor Abalos na sila nahuli na daw naman, 'di ba? Tapos doon pa sa kuwan, 'di ba? Hindi. Yung pala kusang sumuko, 'di ba? Pero siguro 'yun natutuwa rin tayo doon sa nangyari. Bakit? Yung kaganapan niya sa QGC nawala na. Apektado yung nag-aaral diyan. Siguro napagtansya-tansya rin ng kanilang pastor na yun. Siguro wala nang choice kundi sumuko na ng kusa. Siya na talaga ang magsasakripisyo, siya na lang ang masaktan. Yun, parang gano'n ang basa ko doon. Di baling siya na lang ang masaktan ng lahat ng bagay, wag lang kanyang mga followers, yung mga mag-aaral niya doon sa kingdom na yun, doon sa school na yun. Mula college po kasi yun hanggang babae, hanggang kindergarten meron sila doon. Naapektuhan na kasi na sila online, di ba? Online schooling sila. Tapos kargado o dami ng pulis sa loob, siyempre iiwas din sila doon. Lalo higit kung ako ang magulang, siyempre hindi ko naman papapasukin yung anak ko doon, di ba? Siyempre kikita naka full battery gear, di ba? Pag nagkaroon ng problema doon, di ba? Kaya nakakakuan din na natapos na ang lahat. At atin namang hinahangaan ang ginawa ng Pastor Kibuloy ni Pastor Kibuloy. Hinahangaan natin kasi nga na pagtansya-tansya niya na marami nasasaklan. Siguro sabi niya, ako na lang. Di bali ako na lang, wag na lang yung mga followers niya. Yun. Hindi tayo natutuwa dahil di ba? Doon sa parte na yun. Natutuwa tayo dahil tumahimik, di ba? Natutuwa tayo dahil nawala na yung tension doon. Bukod doon, hindi ko lang alam kung gaano katagal yung traumatic na ma-recover yan. Kasi mabigat po yung traumatic po. Mabigat po yan. Medyo may katagalan. Sana nga, kaya nga po dyan sa Davao, dyan sa DSWD, sana mag-conduct po kayo dyan sa DSWD, magkaroon kayo ng voluntaryong magkuhan doon, i-counseling nyo po yung mga bata dyan, kasi talagang nandun yung takot sana na magkaroon sila ng inisyatiba ng counseling yung DSWD dyan. Kahit hindi na po siguro kayo hilingin dyan sa opisina, kayo na po magbulunta o umaksyon na pumunta sa ugnayan ng office ng KOJC na ipunin o i-counseling yung mga bata na trauma. Yun ang siguro maganda para sa mga bata naman hindi tumatak sa kanilang kaisipan yung karahasan na dulot ng ganon, di ba? Na para bang, di ba, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, di ba? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero kung ba't kailangan? Kasi di bali nang masaktan ka nung nasagi ka, nabalya ka o pero yung traumatic sa loob po kasi yan, mabigat po yan. Lagi hindi nawawala ibig ko sabihin hindi mabilis mawala. Ganun. Kaya sana magkaganoon. Okay po mga kapatid, short lang tayo, mga ganito lang kakuan dahil kakain muna kami. Attend ako ng seminar. Nandun na, inaayos na yung aming location, yung aming pagsiseminar. Kuwan po kami, marami po ito, iba't ibang region, gano'n. Kaya sige mga kapatid, God bless po sa lahat ha. Sana lagi po kayo nasa mabuting kalagayan. Yun lang po ang aking kuwan
Dahil sa gusto natin na maayos tayo, maayos ang ating bansa. Mahal natin ang ating bansa, di ba? Na wag natin makita na iniiwasan ng iba't ibang lahi. Mahal natin ang ating bansa, kaya mahalin din natin ang ating bansang Pilipinas. Kung anong maitutulong natin. Basta yung karahasan kasi hindi nagdudulot ng maganda yan eh. Hindi siya umaakit ng mga investor, hindi umaakit ng mga turista. Kaya sabi, magulo dyan. Kaya ang kwan ko, di ba? Salamat, natapos na. Lalo tigi dyan sa Davao, matahimik yung lugar na yun eh. Number 2 nga po yan sa Asia eh. Sa sobrang katahimikan, Davao. Number 2 po yan. Talagang magandang pakakang. Kaya salamat po mga kapatid. God bless po. Basta lagi ko sinasabi po, yun naman talaga ang gusto ko lagi. Pag mali, mali. Pag tama, doon lang tayo magsama-sama. At iwasan yung mga ganong kwan. At dapat isinaalang-alang yung mga bagay na hindi nakaka-apekto sa komunidad, hindi nakaka-apekto sa ating bansa, hindi nakaka-apekto sa mga nakapaloob sa loob, itong mamamayan, hindi nagkakaroon ng tinatawag na trauma, hindi kakaroon ng kaguluhan, yung para bang yung naitatanim sa isip na magulo po ang ating bansa, yung ating bansa pagtulong-tulungan po natin na maging mapayapa para makaakit naman tayo ng mga turista at mga mamumuhunan dito. At God bless po lahat. Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless po sa lahat. Ingat po tayo lahat.